Buenos dias a todos. Ako nga po pala si Julian Imard Veran at nandito po ako upang ikwento ang buhay ng isa sa ating mga bayani. Kilala niyo ba si Andres Bonifacio? Alam niyo ba ang mga nagawa niya para sa ating bansa? Kilala niyo ba kung sino ang pumatay sa kanya? Nandito po ako upang sagutin ang inyong mga katanungan. Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong ika-30 ng Nobyembre taong 1863. Siya ay isinilang sa bahay na Pawid sa Pook sa harap ng himpilan ngayon ng tren sa Daang Azcaraga na tinatawag ngayon na Carlo M. Recto Avenue sa Tondo, Maynila. Si Santiago Bonifacio, ang kanyang ama ay isang sastre o isang mananali, habang ang kanyang ina na si Catalina de Castro na isang mabuting may bahay. Ano kayang magandang pangalan sa ating anak? Alam ko na, Andres Bonifacio. Kuya, alam mo na ba? Ano ang nangyari? Kuya, ikinalulungkot kong iparating sa'yo na umano na sila ina at tay. Ano? Tay. 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 Kuya, wala na sila. Bakit? Bakit nila tayo iniwan? Masakit isipin, kuya. Wala na sila. Ay, bakit? Inay! Inay! Tay! Wala na sila. Alam ko. Naiwan sa kanyang pangangalaga ang 4 na kapatid at upang mabuhay silang magkakapatid, tumigil si Andres sa pag-aaral at nagbenta ng papel, pamaypay at kahoy na baston na ginawa niya sa loob ng kanilang tahanan. Para madagdagan ang kanyang kaalaman, siya ay nag-aral sa sariling pagsisikap. Binasa niya ang librong Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, Les Miserables ni Victor Hugo at Himagsikang Pransya. Basa rin siya ng mga tula at artikulo gaya ng Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Dahil sa mga nabasang libro, lalong sumiklab ang kanyang damdamin at ginawa niya ang katipunan. Ang unang naging asawa ni Andres Bonifacio ay ang kababatang inalagaan niya na nagngangalang Monica, na hindi naglaon ay namatay din dahil sa sakit na taglay nito na kilala bilang ketong. Ang sumunod naman na asawa niya ay si Gregoria de Jesus.
Ayon sa resulta ng ating halalan, Nagkaroon nanalo sila bilang ng halalan presidente sa ay si Tejeros, Emilio Cavite Aguinaldo. upang maitatag ang At ang Republika ng vice-presidente Pilipinas. ay si Mariano. At ang ating tagapaglingap ay si Andres Bonifacio. Ginamit ni Andres ang kanyang karapatan bilang pinakamataas na pinuno sa Katipunan upang mapawalang bisa ang halalan at pumunta sa Naik, Cavite upang gumawa ng sariling pamahalaan at puwersa. Kailangan natin paglaban ang ating mga karapatan. Lalaban tayo sa pamamagitan ng pagpunit ng ating mga sedula. Ulitin ang ating mga sedula! Patayin mo si Andres Bonifacio. Ano po? Patayin mo si Andres Bonifacio. Hindi, ganito. Uy guys, wala! 3, go! Sabi na nga go eh. Sabi niya, Hindi ako. 1, 2, 3, go! Teka, wala pa. ayaw niyo yung ano, hindi ka... Pag may dumungaw dyan sa Ay, may sumilip na pala dito. Ay, wait lang. Kasi 1, 2, 3, go. sige pa! Sige pa! Kaya mo yan! Thank you very much for your kind and consideration! Anahan ko kayo. Bala, look. Kulang kanila na ko. Jasper! Ba't ka nandyan? Sabi niya, Sarap pa ng upo niya. Teka, baka pwede na